Oh my God! Ayan na siya! Ay! Ay, ang laki! Ang laki! Shoot na! Ay, naku, baka mangagat! Huli na. Okay. Huli na? Ay! Huli na yan. Natatandaan ko pa ang pakiramdam ng una kong makaharap sa isang mabangis na buhaya. Dali mo niya yung dulo. Ha? Oh, hindi ba yun lalapit? Ah! Natatandaan ko pa ang magkahalong takot at papamangha sa nilalang na ito. Okay. Ito ang nagdala sa akin para libutin ang iba't ibang probinsya. Palawan, Isabela, Davao, at Agusan sa paghahanap sa mailap at mabangis na buwaya. Pero ano nga ba ang kilos at gawin ng isang buwaya? Totoo nga bang halimaw ang mga ito at kalaban ng tao? O tulad lang ng ibang nilalang sa mundo na natatakot, nasasaktan at naghahanap lang ng tahimik at payapang tahanan? Sa sukat na 8,000 ektarya sa Siargao matatagpuan ang pinakamalawak na pulutong ng bakawan sa buong Pilipinas. Dito rin naninirahan ang uri ng buwaya na sinasabing pinakamalaki sa mundo, ang Crocodylus porosus o saltwater crocodile. Mailap at bihirang magpakita ang mga buwaya ng Siargao. Pero noong 2016, natagpuan ng mga mangingisda ang isang patay na buwaya sa Bakawan. Ang haba nito, 14 feet o 14 na talampakan. Saan niyo po nakita yung buwaya dito? Doon na sa baba na yun. Tapos Banda roon? Oo. Sa mga bakawan doon? Sa bakawan na. Tapos, ano itsura ng buwaya nung nakita ninyo? Nakalot lang na sa tabi ng ng dagat. Kasi Tapos, nakita na, wala na, baba yung dagat. mababa ng tubig. Mababa ng tubig, kaya nakita siya. So, nung nakita ninyo doon, anong ginawa ninyo? Dinala namin dito, naglangoy kami, hinila namin. Hinila ninyo? Oo, naglangoy lang kami. Mga 4 kaming tao. Mula noon, ilang beses nang lumapit at nagpakita sa komunidad ang mga buwaya. Nakakita na kayo ng buwaya, te? Opo, dahil apat na biik po. 4 na biik ang kinain ng buhaya. As in, gano'ng kalaking biik dito? Yung maliit pa po. Yung maliit pa? Ganito po po. Ganyan lang. Yung ganyang biik, kinain niya ng buhaya? Umakyat po talaga dyan sa yung sa Maynyugan. Umakyat talaga? Kasi yung inahin niya, dyan nakatali sa Oo. Tapos yung buhaya, umakyat talaga sa Gano'ng kalaki yung buhaya? malaki po. Gano'ng kalaki? Parang mas malaki dito sa biik, sa baboy? Mas malaki po. Yung niya, yung parang mas malaki pa yung lapad ng katawan niya sa yung kahoy na yan. Oo. Mas malaki pa. Hindi, sa ganito, sa baboy na to, Mas malaki pa po. doble, ganyan. Pero di tulad ng ibang komunidad na takot ang agad na nananaig, batid ng mga mangingisda ng Siargao na ang buwaya ay may pantay na karapatan din sa ating tahanan. So, hindi naman takot ang mga tao dito sa buhaya? O takot din sila? Siyempre ma'am, kasi alam nila na kumakain din yung buhaya ng Oo. So, siyempre may takot pa rin. Pero, yun nga, kasama na sa risk ng pag mangingisda ka. Yung makakita ka ng buhaya. sa tingin niyo po ba, dapat mag-stay dyan ng buhaya o dapat tanggalin dyan ng buhaya? Parang dito ata sila nabubuhay yung mga buhaya.
bakit natin tanggalin sa kung baga sa lugar nila. So, subukan na lang na sabay Oo, mabuhay. parang coexistence na ng di ba yung buhaya natin ngayon parang mga endangered species na Kaya pinagbawal na nga ng paghuli, pagkatay. May dalawang uri ng buwaya na matatagpuan sa Pilipinas. Ang Crocodylus porosus o saltwater crocodile na siyang pinakamalaki sa buong mundo at ang Crocodylus mindorensis o Philippine crocodile. Sa buong mundo, tanging sa Pilipinas lamang matatagpuan ang Crocodylus mindorensis. Sa bayan ng Pilar sa isla ng Siargao matatagpuan ang Philippine crocodile. Pero para makita mo ang mga buhayang ito, kailangan sa kadiliman ng gabi isagawa ang iyong paghahanap. Welcome dito sa Pagungawan Marsh, Crocodile Night Tour. Bangkang disagwan ang gamit namin nung gabing iyon. Nabubulabog daw kasi ang buwaya sa makina ng bangkang demotor. Tahimik ang buong lawa. Halos wala kang maririnig. Liban na lang sa paminsan-minsang pagtalon ng isda at mga kaluskos sa talahiban. Malalim ang gabi, tanging sinag ng buwan at ilaw mula sa aming mga flashlight ang makikita. Yun. Sa mga ganitong tahimik na gabi, pinakamataas ang posibilidad na makakita ng mailap na Philippine crocodile. Yung mga buwaya, sila, nocturnal animals, mas active sila kapag gabi. Doon sila naghahanap ng pagkain. Kaya night tour yun talagang ginagawa kapag naghahanap ng buwaya. Pero ang problema pag gabi, hindi mo rin talaga sila fully makikita. Ang makikita mo lang yung mata nila na parang bumbilya, parang nag-aapoy, parang gano'n. So, maghahanap tayo ngayon ng pares ng mata na Ayun! Hindi ba yan? Nakikita mo yung parang maliwanag? Pwede pa ba yan lapitan? Ayan o, nakikita mo yan? Kulay dilaw? Ayan daw. Ito daw iniilawan ko ngayon. Dahil mata lang ng buwaya ang nakalitaw sa tubig, mahirap matansya kung gaano kalaki ang Crocodylus mindorensis na aming nakita. Pero isang bagay ang kapansin-pansin, tila hindi agresibo ang buwaya kahit sa malapitan. Kusa pa nga itong umalis nang masyado na kaming malapit. Nagpatuloy kami sa pag-iikot sa lawa. Okay lang. Hindi ko naman tatapon dito. At maya-maya pa, may nakita na naman kaming isa pang buwaya. Mas maliit ito kumpara sa una naming nakita. At tulad ng nauna, hindi rin agresibo ang nakita naming buwaya. Ito ang dahilan kung bakit hindi takot sa mga buwayang ito ang mga mangingisda sa bahaging ito ng Siargao. Yung Crocodylus mindorensis kasi, or yung Philippine crocodile, isa siya doon sa mga species ng crocodile na maliliit talaga. Hindi sila katulad ng saltwater crocodile, yung porosus, na yung napapanood natin sa TV or sa mga pelikula na talagang kumakain ng tao or talagang malalaki. Itong Philippine crocodile, they're relatively smaller at saka sabi nila mas mahiyain daw at hindi masyadong talagang aggressive sa mga tao.
Ayon sa mga siyentipiko, bagamat may kakayahang mangagat at makapatay ng tao ang mga buwaya, hindi likas sa kanila ang kumain ng tao. At karaniwan, isang beses sa isang araw lang sila kumakain. Kapag busog na, hindi na sila mga-atake. Liban na lang kung sila'y natakot o nasaktan. Hindi nila talaga alam kung tao ba yan o anong klaseng prey ang nasa harapan nila. Since gumagalaw ka, nandiyan ka, available ka sa kanila, pwede ka nilang makuha as food. Oo. Diba? Ayun. Pero kung hindi rin sila gutom, hindi ka rin siguro Hindi rin. aanuhin, kakainin. Hindi. Lalampasan ka na nila. Lalampasan ka lang. May dalawang klase ng buwaya na makikita sa Pilipinas. Ayon sa mga crocodile expert, di gaya ng porosus na lumalaki ng hanggang 20 talampakan tulad ni Lolong, ang Philippine crocodile ay lumalaki lamang ng 5 hanggang 9 na talampakan. So, merong dalawang klase ng crocodiles dito sa Pilipinas. Itong hawak ko, ito yung Crocodylus porosus, saltwater crocodile. Tama ba? Saltwater crocodile. Tapos itong isa, Ito yung Philippine crocodile Philippine natin. crocodile. Sa ngayon, parang mukhang magkasing laki lang sila. Ah. Pero pag tumanda ito, Mas mahaba yung itong ating saltwater crocodile kumpara anong dito sa Philippine difference, crocodile. basic difference nitong dalawang to, nung Philippine crocodile tsaka ng saltwater? Yung scale pattern naman niya, mas maliliit, mas pino yung saltwater crocodile compared sa freshwater crocodile, yung Philippine crocodile natin, mas maliliit. Ito mas malaki itong para dito mas maliliit, di ba? Tapos napansin ko yung kanyang kulay, ito maitim. Dahil yung spots niya na black, Oo. mas random. Random. Kumpara dito sa Philippine Medyo crocodile greenish. natin, greenish, tapos naka-line yung dark spot, the dark, so naka-inline siya. Kung titignan niyo sa buntot, makikita mo talaga na naka-random yung spots. Ito, inline sila. Sino dito sa dalawang crocodile na to ang mas mabangis or mas matapang? Sa aggressiveness, sa tapang na nasa wild, ito yung mas lumalaki, yung ating saltwater crocodile. Dahil itong ating Philippine crocodile, mahiyain siya, parang Pilipino lang din yung ugali. Mahiyain lahat. Kaya hindi siya masyadong nagkakaroon ng problema sa komunidad natin sa ngayon. Ang mas maraming nagiging problema natin, itong ating saltwater crocodile. Pero ganun pa man, pareho silang nabubuhay na may kasama yung tao. Ang problema, dahil hindi naman natin karaniwang nahahawakan at nalalapitan ng mga buwaya, madaling maipagpalit o mapagkamalang porosus ang maliit na Mindorensis. Maraming tao noon ang humuli at pumatay ng mga Philippine crocodile dahil sa takot na mangain ito ng tao. So anong kinakain nitong Philippine crocodile? Sa wild, kumakain sila ng any meat, meat base. So, mas marami doon ang isda, mga alimango, alimasag, nandun sa nasa tubig. Wala pang Kaya instance nila. na nakakain ng tao ang Philippine crocodile? Wala tayong record na may ganun. Hindi niya kaya? Hindi niya kaya, maliit siya. Ito palagi Kasi siya maliit natatakot. siya. Tsaka yung behavior pala ng Philippine crocodile, lumalayo siya ng lumalayo sa mga tao. So, takot siya talaga. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting naubos ang Philippine crocodile. Sa ngayon, isa ito sa pinaka-critically endangered sa lahat ng buwaya sa mundo. Mahigit 100 na lamang ang naiiwang buhay na Philippine crocodile at kung mawala ito, tuluyang mabubura sa mundo ang kanilang lahi. Itong Crocodylus mindorensis, bakit siya endangered? Unang-una, nauubos yung kanyang natural na tirahan. Mula nung una, yung mga tubigan natin, kinakonvert nila sa palayan, at yung mga ilog, ginagawa nilang palaisdaan. So, nauubos yung kanilang natural na tirahan at wala silang magandang mapag-itlogan. At nung mga panahon din ng naunang panahon ay tumaas yung hunting, yung panghahanap ng mga buhaya para sa kanilang balat. So dahil hindi alam ng mga tao na dalawang klase ng buhaya natin, so kasama sila sa pagkuha ng mga balat na yon. So, naubos ang kanilang natural na tirahan at nawala yung kanilang bilang. So while bumaba yung bilang nila. So ngayon, gaano karami na lang ang Philippine crocodile? Ngayon meron na lang tayong mga bilang na 93 hanggang 137 individuals, matured individuals in the wild. So yung mga malalaki na may kakayanang mga anak pa. Oo. Magkaroon pa ng itlog. At kapag naubos siya dito sa Pilipinas, Wala na tayong makikita pang Philippine crocodile sa sunod na mga panahon.
Pwede Wala. siyang ma-extinct. Oo, extinct in the wild yung tinatawag natin doon. So, lalaki pa to sa incubator. Para mailigtas ang mga Philippine crocodile, naglunsad ang gobyerno ng programa para paramihin sila. Katuwang ang mga sayantipiko at negosyante, nagtayo ng mga breeding at hatching facilities para paramihin ang mga buwaya. Ang Coral Farm dito sa Morong Rizal ang may pinakamaraming buwaya sa buong Pilipinas. May dalawang klase ng buwaya na matatagpuan dito, yung Crocodylus porosus na ginagamit nila para yung balat at yung karne ay mai-export sa ibang bansa. At yung Crocodylus mindorensis or Philippine crocodile na endangered na. Pinaparami nila ito sa pag-asa na balang araw, marerelease nila ito into the wild. Pero meron kayang tatanggap sa kanila? Sino ang papayag na magpapasok ng buwaya sa kanilang komunidad? Singpayapa ng tubig ang buhay ng mga taga-barangay Haboy sa isla ng Siargao. Pangingisda at pagkukopra ang pangunahing kabuhayan ng mga taga rito. Mayaman sa kalikasan, nag-uumapaw sa isda ang mga ilog at lawa. Pero gaano man kalawak ang kanilang bakawan, walang buwayang matatagpuan sa barangay Haboy. Pero nagbago ang lahat ng ito noong 2013 nang mapili ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at ng grupo ng mga sayantipiko ang Barangay Haboy bilang bagong tahanan ng Crocodylus mindorensis o Philippine crocodile. Una, bakit namin napili doon? Yung mga lugar na kung saan marami pa dating mga crocodile, ay hindi na natin kayang ibalik pa yung natural na estado niya simula pa dati. Kaya siya itinawag na historical distribution, habitat niya. Yung mga lugar na kung saan sila dati ay sira na, kaya naghahanap tayo ng mga bagong tirahan nila na halos kapareho nung lugar na yon. At yung Siargao yung nakita natin na isa doon. Nakita natin na mayaman pa siya sa mga pagkain, mga isda, mga hipon na nandoon, at yung mga lugar niya ay naka-intact pa talaga. Nung una, matindi ang pagtutol ng komunidad sa planong ito. Pero matapos ipaliwanag sa kanila na critically endangered o malapit nang maubos ang Philippine crocodile, lakas loob na pumayag ang komunidad. Mga tao dito, dili hurot ano o zone. Pero pagka nakasabot sila na natun pag drive information nila, so amo na desisyonan ng taga dito na maglagay. Kasi nakuana nila na anbuaza ba za dili mo laong namang mga gazon. Kaya pag makakita sila ng tao, parang natakot rin ang buaya sa tao. Mula ng unang pakawalan sa kanilang komunidad ang mga buwaya, wala pa namang pagkakataon na nangagat o namerwisyo ng tao ang mga Philippine crocodile. Kaya nitong Hunyo, dinagdagan pa ng 36 na buwaya ang kanilang lawa. Kasi yung crocodile din, isa na yun sa pawala na, yung Philippine crocodile, pawala na po yung lahi niya dito sa Pilipinas para po dumami. Dito siya sakto ilagay sa Mars kasi marami siyang makakain dito, talagang mabubuhay siya. At saka yun nga, magdala ng swerte. Sabihin ko lang, balang araw, swerte para sa taga-barangay Haboy. Lingid sa kaalaman ng marami, ang mga buwaya rin ang dahilan kung bakit nananatiling buhay at mayaman sa isda ang mga ilog at lawa. Kung saan may buwaya at malagong bakawan, doon din may pinakamaraming isda. Yung mga buhaya kasi, sila yung naglalabas ng mga malalaking dumi nila para ma-fertilize yung beds natin. Pag fertilized na siya, Yung riverbeds. Yung riverbeds natin, magkakaroon siya ng mga plankton na pagkain ng mga isda. At yung maliliit na isda, kakainin na ulit ng pangalawang mas malaking isda.
Okay. At magkakaroon ng cycle, magkakaroon ng mas maraming pagkain yung mga tao. So kung naubos ang mga Philippine crocodile, naubos ang mga buwaya sa ating mga ilog, Maaring sumunod na rin na mamamatay yung mga maliliit na isda dahil wala silang magkukuhang pagkain. Yung mga may pag-aaral na ginawa sa ibang lugar sa Amazon, na yung lugar na nawala yung buwaya, unti-unti ring naubos yung mga isda at namatay yung ilog. So yun ang nagiging ngayon, ecological importance ng crocodile na iniiwasan natin na wag mangyari yon. Sa mga lugar na may mga mangroves, sabi ng mga tao may buhaya kami. Diba? Marami rin silang mga alimango at na nakukuha at mga iba pang mga klase ng isda na malalaki doon. Yung iba naman sa Agusan Mars, sabi nila yung lugar na kung saan maraming buhaya, nakikita rin nila na napakarami din yung isdang nahuhuli nila. Sa ngayon, unti-unti nang nakikilala ang Barangay Haboy bilang bagong tahanan ng endangered na Crocodylus mindorensis. Unti-unti na rin natututunan ng mga taga rito na posible palang mabuhay sa iisang mundo ang buwaya at ang tao. Hindi magkatunggali, bagkos magkatuwang sa pagpapayaman ng kalikasan. Dito kasi sa Pilipinas, yung kultura natin sa pagdating sa buhaya, na hindi maganda yung parang salot na tinatawag natin. Pero tingin sa buhaya. Tingin sa buhaya. Pero doon sa mga lugar na kung saan kasama na nila yung buhaya sa simula pa nung una, sa kanilang pang mga ninuno, maganda yung pagtingin nila doon. Nakikita nila na kung saan nakatira yung buhaya, nandoon mas marami sa kanilang pagkain na nakukuha sa tubig. so parang tamang sabihin na yung buwaya is a barometer of how healthy a river is. Oo, yun. Tama ka doon sa sinabi mo na yan. Yun talaga yung kailangan natin sa buhaya. Sabihin natin na pag may buhaya, maganda pa yung lugar mo at makakapag-produce ka pa ng mas marami pang isda at mga alimango. Sa ngayon, mahigit 100 na lang ang buhay na Philippine crocodile sa mundo. Pero sa tulong ng edukasyon at bukas na pag-iisip ng mga residente ng Siargao, maaaring maisalba at di na tuluyang mabura sa mapa ang mga buwaya. Sa loob ng mahabang panahon, itinuring na salot sa komunidad ang mga buwaya. Hinuhuli, pinapatay, itinuturing na kaaway. Pero gaano man sila kabangis sa paningin, tulad natin, hangad lang nila ay maging kahati sa mundong ito. Tulad natin, naghahanap lang din sila ng tahanang matitirhan. Matatakot kapag nilapitan at lalaban kapag nasaktan. Pirming itinatanong, ano nga ba ang mas mahalaga? Tao o buwaya? Pero ang realidad ng mundo, hindi dapat tinitimbang ang bawat isang nilalang. Dahil hayop man o tao, parehong importante sa balanse ng mundo. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.